Ang kasaysayan ng mga bagong pakikipag-ugnayan sa internet ay hindi magiging kumpleto kundi babanggitin ang pangalan ng Friendster. Bago pa man naging bahagi ng pang-araw-araw na bokabularyo ang Facebook, Instagram o TikTok, ang Friendster ang nagsilbing pundasyon at arkitekto ng konsepto ng social networking sa digital na panahon. Ang pagsibol nito ay hindi lamang isang aksidente ng teknolohiya kundi isang mahalagang yugto sa ebolusyon ng tao, kung paano tayo kumukonekta, nagbabahagi at bumubuo ng komunidad sa kabila ng pisikal na distansya. Nagsimula ang lahat noong taong 2002 sa Mountain View, California. Ang pangunahing utak sa likod ng revolusyong ito ay si Jonathan Abrams, isang software engineer na tubong Canada, kasama sina Peter Chin at Dave Cifray. Binuo nila ang konsepto ng Friendster sa loob lamang ng ilang buwan. Ang pangalang Friendster ay hango sa kombinasyon ng salitang friend at ang sikat na music sharing service noon na Napster. Ang layunin ni Abrams ay isang plataporma kung saan ang mga tao ay maaaring makipag-ugnayan sa isa't isa sa pamamagitan ng tinatawag na Circles of Friends. Noong Marso 2003, opisyal na inilunsad ang Friendster. Sa loob lamang ng unang ilang buwan, nakakalap ito ng mahigit 3 milyong rehistradong gumagamit. Isang numerong itinuturing na astronomical noong panahong iyon kung kailan ang dial-up connection ay karaniwan pa rin sa maraming tahanan. Noong unang bahagi ng dekada 2000, ang internet ay tinitingnan bilang isang lugar na puno ng estranghero. Ang Friendster ang nagpakilala ng konsepto ng trust sa pamamagitan ng pagpapakita ng kaugnayan mo sa isang tao. Makikita kung sino ang kaibigan ng iyong kaibigan, na nagbigay ng pakiramdam ng seguridad. Ang tampok na testimonials ay naging isang mahalagang bahagi ng karanasan. Ito ang nagsilbing patunay ng karakter ng isang tao base sa sinasabi ng kanilang mga kakilala. Bukod dito, ang kakayahang makita kung sino ang bumibisita sa iyong profile ay nagbigay ng kaibang antas ng kuryosidad at excitement. Ito ang unang pagkakataon ng mga tao ay nagkaroon ng personal na espasyo sa internet na maaari nilang lagyan ng litrato, paboritong musika at personal na impormasyon na hindi mukhang isang resume. Ang pagpasok ng Friendster sa Pilipinas ay tinuturing na isang phenomenon. Ayon sa mga ulat mula sa marketing firms noong 2004 hanggang 2006, ang Pilipinas ang itinuturing na social networking capital of the world dahil sa Friendster. Nakapasok ito sa bansa sa pamamagitan ng word of mouth dahil ang mga Pilipino ay likas na palakaibigan at mahilig sa pakikipagkapwa-tao. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa site na ito. Naging bahagi ito ng kultura sa mga internet cafe sa bansa. Ang mga estudyante ay naglalaan ng kanilang baon para lamang makapagrenta ng computer sa loob ng ilang oras upang ma-check ang kanilang mga crush, mag-upload ng mga litratong galing sa digital camera at sumagot sa mga testimonials. Ang global domination ng Friendster hindi lamang naganap sa Amerika kundi mas naging matindi sa Timog Silangang Asya, partikular sa Indonesia, Malaysia at Pilipinas kung saan ang user base nito ay lumampas sa bilang ng mga gumagamit sa Estados Unidos. Sa kabila ng tagumpay, hindi nawala ng mga kontrobersiya at issue ang Friendster. Isa sa mga pinakamalaking reklamo ng mga gumagamit noon ay ang talamak na fakesters o mga peking account na gumagamit ng mukha ng ibang tao o mga karakter sa pelikula. Dahil dito, naghigpit ang pamunuan ni Jonathan Abrams at nagsagawa ng malawakang pagbura ng mga account na ikinagalit ng maraming users na gumagamit ng mga pseudonym o malikhaing pangalan. Nagkaroon din ng mga issue tungkol sa privacy stalking dahil ang feature na nakikita kung sino ang tumitingin sa iyong profile ay naging sanhi ng maraming away at selos sa pagitan ng mga magkakaibigan at magkakasintahan. Ang mga technical glitches ay naging araw-araw na pasakit. Ang website ay napakabagal mag-load dahil hindi kinakaya ang kanilang mga server ang dagsa ng mga milyong-milyong tao na sabay-sabay na nagla-login. Ang paglaho ng Friendster hindi nangyari sa loob ng isang gabi, kundi isang serye ng mga maling desisyon sa negosyo at teknolohiya. Ayon sa pagsusuri ng Stanford University at mga artikulo mula sa Wired Magazine, ang pangunahing dahilan ay ang technical debt habang mabilis na lumalaki ang user base na natiling lumang infrastruktura ng site. Ang mga tao ay nagsimulang mapagod sa paghihintay ng 10 segundo para lamang bumukas ang isang page. Sa kabilang banda, umusbong ang MySpace na nag-alok ng mas malayang pag-customize ng profile gamit ang HTML. At kalaunan ay ang Facebook na binuo ni Mark Zuckerberg. Ang Facebook ay mas mabilis, mas malinis ang itsura at walang masyadong glitches. Noong 2003, tinanggihan ni Abrams ang alok ng Google na bilhin ng Friendster sa halagang $30 milyong. Isang desisyon na itinuturing na isa sa mga pinakamalaking pagkakamali sa kasaysayan ng teknolohiya. Ang pagbaba ng kalidad ng serbisyo at ang kawalan ng inobasyon na nagtulak sa mga gumagamit na iwanan ang kanilang mga profile at lumipat sa mas modernong plataporma. Noong 2009, ang Friendster ay binili ng MOL Global
isang kumpanya mula sa Malaysia sa halagang $26.4 million. Sinubukan nilang baguhin ang anyo nito at gawing isang social gaming site noong 2011. Ngunit huli na ang lahat dahil ang Facebook ay naging dominante na sa buong mundo. Noong Hunyo 14, 2011, tuluyan ang binura ng Friendster ang lahat ng social networking data ng mga users nito. Ang mga testimonials, litrato at blogs ay naglako ng parang bula na nagdulot ng malaking panghinayang sa isang buong henerasyon na nawala ng kanilang digital memories. Noong 2015, opisyal na itinigil ang operasyon ng site dahil sa kakulangan ng interes mula sa publiko at matinding kompetisyon sa merkado. Gayunpaman, ang kwento ng Friendster ay hindi na nagtatapos sa paglimot. Ngayong taon, ang usap-usapan tungkol sa ang pagbabalik ng Friendster ay naging totoo at nagdulot ng malaking ingay sa social media. Ang muling pagbuhay sa Friendster ay bunsod ng lumalaking damdamin ng nostalgia at ang pagkapagod ng mga tao sa kasalukuyang sistema ng mga higanteng social media apps na puno ng algorithm at ads. Ang bagong Friendster hindi na pag-aari ni Jonathan Abrams o ng MWell Global. Ayon sa mga opisyal na ulat, ang domain na Friendster.com ay nakuha ng isang bagong grupo ng mga developers na pinamumunuan ni Mike Carson. Ang bagong bersyon nito ay dinsenyo upang maging isang privacy-focused at minimalist na plataforma. Ang malaking kaibahan ng bagong Friendster sa lumang bersyon ay ang teknolohiya nito. Habang ang dati umaasa sa mga centralized servers na madaling mag-crash, ang bagong bersyon ay gumagamit ng mas mabilis na cloud infrastructure. Wala nang mga nakakasilaw na background music o magulong profile designs. Sa halip, binibigyan din ito ang pagbabahagi ng karanasan ng walang panghihimasok ng mga targeted advertisements. Ang layunin muling ibalik ang organic na koneksyon. Sa kasalukuyan, ang Friendster ay nasa early access o beta testing phase pa lamang. Maraming mga Pilipino ang sumusubok ng mag-register sa kanilang website upang makuha ang kanilang mga lumang username o makasali sa listahan ng mga unang gagamit. Available na ito sa maraming bansa kabilang ang Pilipinas, ngunit unti-unti pa rin pinalalawak ang kapasidad nito upang maiwasan ang parehong pagkakamali noon na nagpabagal ng site dahil sa dagsa ng mga tao. Ang muling pagpasok nito sa merkado ay isang malaking hamon. Sa mundong pinamumunuan ni TikTok at Instagram at ng Facebook, may puwang pa ba si Friendster? Ang sagot ay nakasalalay sa kung paano nito mapapanatili ang pangako ng seguridad sa datos. Ang bagong may-ari naninindigan na hindi nila ibebenta ang impormasyon ng mga gumagamit sa mga third-party companies, isang issue na madalas ibato sa Facebook at iba pang sikat na apps. Ang pagkakaroon ng clean slate ay isang bentahe para sa Friendster dahil maaari silang magsimula ng walang bitbit na bagahe ng mga kontrobersiya tungkol sa maling paggamit ng datos. Para sa mga batang gumagamit o Gen Z, ang Friendster ay tinitingnan bilang isang retro o vintage na karanasan, katulad ng muling pagsikat ng vinyl records at film cameras. Sa pagsusuri sa kasaysayan ng Friendster, makikita natin ang siklo ng inobasyon at paghina. Itinuro nito sa atin na hindi sapat ang maging una, kailangan maging mabilis sa pag-angkop sa pagbabago ng panahon. Ang pagkakamali ng orihinal na pamunuan na huwag unahin ang user experience kaysa sa mabilis na paglaki ay nagsilbing aral sa lahat ng tech startups ngayon. Ang Pilipinas bilang sentro ng user base nito noon ay nanatiling sabik sa muling pagbabalik nito. Ang bawat testimonyo na isinulat noon, bawat litratong ini-upload na sa mabagal na internet, at bawat pagkakaibigang nabuo sa loob ng site na iyon ay bahagi ng kolektibong alaala ng mga Pilipino. Ang pagbabalik ng Friendster hindi lamang tungkol sa isang website. Ito ay tungkol sa pagbawi sa isang simpleng panahon kung kailan ang pakikipag-ugnayan na hindi pa dictated ng mga likes o viral trends. Ang bagong pamunuan sa ilalim ni Mike Carson ay may malaking responsibilidad na panatilihin ang esensya ng pagkakaibigan habang tinitiyak na ang teknolohiya ay hindi na muling magiging hadlang. Ang Friendster ay gumagamit ng relational database na hindi na na-optimize para sa trilyong koneksyon na nabuo sa pagitan ng mga users. Noong umabot sila sa 50 million users, ang system queries ay naging napakabigat, habang ang Facebook ay gumagamit ng mga advanced na graph theory at distributed computing mula sa simula. Ang Friendster ay nagtatagpi-tagpi lamang ng mga solusyon. Ito ang dahilan kung bakit kapag nag-click ka ng isang profile, kailangang hanapin ang system na ugnayan mo sa taong iyon, hanggang sa third degree of separation na nagpapabagal sa buong network. Sa modernong panahon, ang pagbabalik nito sa ilalim ni Mike Carson ay naglalayong ayusin ang mga pagkakamaling ito. Ang bagong interface ay mabilis, tumatako sa modernong browsers, at mayroon ng mobile app version na wala noon. Ang phone tapping feature para makapag-friends ay isang makabagong paraan upang matiyak na ang mga taong idinaragdag mo ay mga taong kakilala mo sa personal na buhay. Ito ay isang direktang sagot sa problema ng fakesters noon. Sa kasalukuyan,
Ang komunidad ng mga Pilipino sa ibang bansa o OFW ay isa sa mga target market ng bagong Friendster upang muling pag-ugnayin ang mga pamilyang magkalayo gamit ang isang mas pribado at ligtas na plataporma.